at ngayon, pinagkait ang interim release. Ang resulta, pinaparusahan na si Tatay Digong na hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. And yet, nakasaad sa Rome Statute mismo na mayroong presumption of innocence. Kaya nga po, nagkaroon ng provision for interim release, yung mga bansa na sumapi sa ICC, ayaw nila na magkaroon ng parusa bago magkaroon ng desisyon ng pagkakasala. Pinagkait po ngayon ang panandaliang kalayaan niya dahil lamang sa unang-una, possibilities. Number 2, perceived influence. Paano naman po yung kanyang karapatan na maging presumed innocent? Now, syempre po, dahil nga po sa ICC, good reasons lamang ang dahilan para magkaroon ng warrant of arrest at ngayon, pinagkait ang interim release, ang resulta, pinaparusahan na si Tatay Digong na hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. And yet, nakasaad sa Rome Statute mismo na mayroong presumption of innocence. 8 buwan na po siya nakakulong. Di ba yung pagkakakulong na 8 buwan, parusa na hindi pa napapatunayan ang pagkakasala? Kaya nga po, nagkaroon ng provision for interim release, yung mga bansa na sumapi sa ICC, ayaw nila na magkaroon ng parusa bago magkaroon ng desisyon ng pagkakasala. Pero ngayon po, habang araw-araw na nakakulong si Tatay Digong dyan na hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala, yan po ay parusa. At finally po, no, siyempre po, ang huling masasabi ko po ay, yun nga po, dahil nga po, pinarusahan siya, despite his age and despite his frailty, wala pong proportionality. Yung proportionality lang man po, ibig sabihin, bakit ba kinakailangan makulong? Para lang masigurado na siya ay sisipot sa hukuman kung siya ay kinakailangan. Pero pinagkait po ngayon ang panandaliang kalayaan niya dahil lamang sa unang-una, possibilities. Number 2, perceived influence. Paano naman po yung kanyang karapatan na maging presumed innocent? Paano naman po yung kanyang pagiging abogado na sa kanyang pagpapakita ng kooperasyon sa procedure ng hukuman ay nagpapakita na kinikilala naman niya yung proseso? Hindi ba dapat bigyan ng halagayang pagkilala sa proseso doon sa desisyon kung siya dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan dahil hindi pa naman siya napapatunayan nagkakasala at wala pa lang probable cause para siya i-detain? Yan po yung tinatawag na disproportionality. Huwag natin kakalimutan. Kaya lang dapat may pagkakakulong para sumipot kung kinakailangan sa hukuman, hindi maka-impluwensya sa ebidensya, hindi pwede magtakot sa mga witnesses. Pero naman, kapag ikaw ay 80, limot-limot, na hindi mo alam kung nasaan ka, paano mo naman mapag-iisipan na sakta ng mga testigo? Paano mo naman mapag-iisipan kung paano kang tatakas? Paano mo naman pag-iisipan na sisirain mo mga ebidensya laban sa iyo? Meron pong isang American na justice na nagsabi, law is based primarily on human experience. Lahat naman po tayo, kung tayo pagpapalain, aabot din sa edad ni Tatay Digong. Yung mga maestrado, sana kinilala na kapag 80, limitado na talaga ang movement, limitado na talaga ang pag-iisip, limitado na talaga ang dangers na po pwede niyang gawin. Malungkot po tayo, pero meron pa po tayo natitirang pag-asa. Dahil nabasa ko naman po yung sinabitang pleading ni Tatay Digong doon sa appeals on jurisdiction. Sa akin po, mas malakas talaga ang laban natin sa jurisdiction. Bakit? Kasi sinabi ko na sa inyo na wala talagang nabibigyan ng interim release. Kaya umasa nga ako dahil sa edad at karamdaman ni Tatay Digong, baka naman magkaroon ng first time. Well, nabigo po tayo. Pero dito po sa issue ng jurisdiction, mas malakas po ang laban natin dahil ito po ay pangalawang beses na ire-revisa ng hukuman yung issue ng jurisdiction. Nung una, 2 maestrado out of 5 sabi wala ng jurisdiction. Kinakailangan na lang natin ma-convince isa pang West at in fairness po, maganda po yung pleading na sinumite ni Tatay Digong. Siguro po sa susunod, i-discuss po yan. Meron pa rin pong motion na ideklara na wala na sa tamang
pag-iisip ang Tatay Digong para humarap sa paglilitis. Pinagdarasal ko po na yan ay ma-approve. Pero ang caveat po, wala pa rin kahit sinong nabibigyan ng ganyang remedyo ng ICC. Bagamat yan po ay inallege na rin sa ICC na hindi na sapat ang pag-iisip para harapin at maintindihan ang kaso laban sa kanila at hindi po napagbigyan ng ICC. So sa akin po, ang pinakamalakas talaga at maganda naman po yung sinumitin nating pleading ay yun dun sa lack of jurisdiction dahil yan po ay issue of law. So pag-usapan po natin next time yan. Aking mensahe, sa totoo lang po, talagang hindi po ako binigyan ng pagkakataon na makatulong sa legal defense ni Tatay Digong. Tanggap ko naman po yun. Nasa pamilya yan at nakita Tatay Digong. Kung talagang may dahilan sila, tanggap ko po yan. Kaya po ngayon, ang tanging ginagawa ko, dasal, dasal, dasal. At siguro naman po ang aking buhay, lalo na itong mga nakalipas na araw, ay pruweba na kapag tayo'y dumulog sa Panginoon, pinagbibigyan naman po, gaya ng aking dasal, na sana wag naman akong mapaalis ngayon sa Netherlands. Dasal po tayo. Magtiwala po tayo na pag tayo'y humingi, pagbibigyan tayo ng Panginoon, at kung po pwede, magdasal tayo ng sama-sama. Dahil talagang sinabi naman ng Panginoon, kung dalawa o higit pa ang humingi, hindi naman tayo bibiguin ng ating Panginoon. Yan po ang dapat nating gawin, ipagdasal na yung mga huwes ng Appeals Chamber ay pagbigyan yung ating hiling na ma-dismiss ang kaso because of lack of jurisdiction, pero pag-usapan po natin yan sa susunod na kabanata ng Spokes Hour. Sana po napaintindi ko sa inyong na mas mabuti kung bakit sa tingin ko bilang isang profesional, isang dating law professor, isang dating president ng Asian Society of International Law, ay mali yung naging desisyon ng Appeals Chamber at ng Pretrial Chamber sa issue ng interim release. Sa Disyembre 5 po, yun na yung first stage. Tatanggapin ng hukuman yung mga rekomendasyon ng mga independenteng mga doktor. Now, siguro sabihin ko lang dito, 2 beses po na tinanggihan ng hukuman yung rekomendasyon pagdating sa mga eksperto na ibinigay ng court register. Kapalpakan po yun, ha? Mantakin mo, magre-recommend ka sa International Criminal Court ng mga doktor para mag-evaluate, palpak naman pala. Yung una ay suspendido pala ng kanyang medical board. At yung pangalawa naman, ang dami-daming social media posting laban ng kay Tatay Digong. So nawalan po sa aking pag-iisip at sa aking tingin ng kredibilidad yung court register, yung clerk court, yung tawag datin, clerk of court, yung court register, dahil silang dapat merong listahan ng mga eksperto na po pwedeng maging testigo pagdating dito sa mga bagay-bagay nito. Pero sa tingin ko nawalan ng kredibilidad yung register na 2 beses, palpak ang kanyang rekomenda. Mantakin nyo, suspendido sa medical board niya. Gagawin mong expert witness sa ICC. Tapos yung isa naman, expert witness, dapat impartial. Ang dami ng social media posting. No? Pagkatapos niyan pagkatapos mag-order sa mga doktor na pag-aralan, ay i-require sila isumite ang kanilang mga findings. Ano ba yung mga hinihinging findings? Number 1, neurological and psychiatric. Ano ba yung diferensya? Well, alam ko yan eh. Kasi ako bago ako inoperahan, ang unang pumunta muna sa akin ay pinapunta muna ako sa neurologist. Ano ba yung neurologist? Nerves. Tinitignan nila kung merong mga diferensya sa nerves. Sa aking likod, syempre kasi yung mga nerves dyan, connected din sa brain. Okay? Yung, kumbaga, yung mga nerves, yan yung mga pinagdadaanan ng mga senyales galing sa ating utak. At syempre yung psychiatric, yan ang tinitignan kung meron na talagang depekto sa pag-iisip. Okay? Tapos, papayagan din ang depensa, mga abogado ni Tatay Digong, magsumite ng kanilang sariling expert witnesses. No? At titignan din ng hukuman, ha? Yung mga actuations, yung mga galaw ni Tatay Digong, titignan nila kung paano siya nakipagkonsulta sa mga abogado niya, sa mga interviews, yung mga prior statements niya, at yung kanyang mga pag-a-appear sa hukuman. Now, ano po pwedeng maging desisyon ng hukuman? Well, una-una po, sasabihin, fit to stand trial, in which case, tuloy. Ibig sabihin, i-schedule muli ang confirmation of charges. At kapag nagkaroon ng probable cause,
diretso na yung trial on the merits. Pwedeng sabihin na conditionally fit. Fit siya sa ngayon, pero pwedeng mag-deteriorate pa ang kanyang kondisyon. No? Pwedeng sasabihin temporary unfit. Well, meron panandaliang hindi na kayang harapin, in which case, recess muna. Pero nakakulong naman si Tatay Digong. Masama yun. Tingin ko yan ay masama dahil pagkakakulong na wala pa rin namang napapatunayang pagkakasala. Or, ang dapat na maging decision talaga at ang tingin ko na maging dapat na decision kay Tatay Digong, permanently unfit. In which case, sa akin, ay dapat talaga ma-dismiss na ang kaso. Pero alam niyo naman ako, sasabihin ko sa inyo, ako naman ay naging professor ng batas for 20 years at ang dami ko na na-publish na articles. Talaga naman po, sa ICC, wala pang desisyon na nagagawa ang ICC na ang isang tao ay hindi na kayang humarap sa paglilitis. Sinabi ko rin po sa inyo yan na sa ICC, wala pang kahit sinong akusado ng crimes against humanity at war crimes na nabigyan ng interim release. So ulitin ko na naman yung record ng ICC, hindi sila ever nag-order na permanently unfit ang isang tao to stand trial. Pero gaya ng sinabi ko rin doon sa issue ng interim release, first time naman ito na maglilitis ng ICC na isang 80 anyos na natutumba na at tumatamang ulo at limot-limot na. So hindi naman po imposible na magdi-declare sila for the first time na mentally and psychologically and physically unfit si Tatay Digong para humarap sa kanyang paglilitis, in which case dapat ma-dismiss ng tuluyan. So in other words, although it is improbable, it is not impossible, it is in fact possible. Okay? Na mabigyan niyang ganyang desisyon na hindi na kaya ni Tatay Digong humarap. So, ano ang ating sasabihin? Anong sinasabi ng mga abogado ni Tatay Digong? Nung una, syempre, mula nung siya nakulong, talagang naging napakabilis ng paglala ng kanyang cognitive deficiencies. Napakabilis ng pagkawala ng kanyang pag-iisip. No? Mas naging limot-limot na siya. Di na niya alam. Sabi nga ni Kong Omar, half the time di niya alam na nasa Hague siya. Half the time di niya alam na nakakulong siya. So parang wala na siyang sense talaga of reality na dahilan talaga para masabi na hindi na kaya ni Tatay Digong na humarap na paglilitis. Tapos syempre, meron na sila mga nerve damage, neurological symptoms na talagang makaka-apekto sa kanyang pag-iisip, lalong-lalo na yung paggawa ng strategiya para sa kanyang depensa. Syempre, ang depensa magagaling pa rin sa kliyente. Hindi naman yan iimbentuhin lang ng mga abogado. Tapos syempre, yung sinasabi natin na dahil may diabetes at high blood pressure naman sa Tatay Digong, yung patuloy na partisipasyon sa paglilitis ay nakakasama sa kanyang kalusugan. At syempre, marami pagkakataon na talagang hindi na alam ni Tatay Digong kung anong nangyayari. Alam mo, nung una, dati na naman yung kondisyon ni Tatay Digong. Sa totoo lang po. Day one pa lang, alam na ng pamilya, alam ko na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Kaya lang, alam mo naman sa Pilipinas, pag nawala sa tamang pag-iisip ng isang tao, kinahihiya. Kaya nung una, ang tingin ko yung pamilya, pinuprotektahan si Tatay Digong. Kasi alam na nila na limot-limot si Tatay Digong. Pero yun na nga kung hindi naman ilalabas ang katotohanan, baka siya malitis na hindi naman niya nangyayari, alam kung ano na nangyayari dito sa kaso laban sa kanya. At sa tingin ko, hindi na talaga niya naintindihan kung ano nangyayari. Unang-una kasi, syempre, nung nag-law school si Tatay Digong, walang International Criminal Court. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya binilitis ng isang dayuhang hukuman na alam naman niya na wala ng jurisdiction nga kasi tayo bilang isang bansa ay bumitiw na sa pagiging miyembro. Ako nga ang nagbigay babala sa Assembly of State of Parties na ICC na kung gagamitin na sandata laban kay Tatay Digong na mga kalaban sa politika, itong hukuman, bibitiw tayo at bumitiw nga tayo. Mas malala pa kung siya'y naging limot-limot na. Siguro ang gusto lang talaga ng mga kaanak ni Tatay Digong, maalala natin si Tatay Digong kung paano siya nung siya presidente. Pero ang sa akin naman, miski aminin natin na naging limot-limot na si Tatay Digong at medyo wala na sa tamang pag-iisip, dahilan para hindi na siya makaharap sa hukuman, tanggap naman ng Pilipino yan.
Dahil ang mga Pilipino naman, tayo, inaalagaan natin ang ating mga matatanda. At wala naman tayo inalagaang matanda na past 80 na buong buo pa ang pag-iisip. Tanggap po natin na pag tumanda tayo, lahat tayo darating din sa panahon na magiging limot-limot at unti-unti mawawala ang tamang pag-iisip. So sa aking mensahe sa mga mahal sa buhay ni Tatay Digong, huwag niyo pong ikahiyaya. Dahil yan po'y nangyayari sa lahat, hindi lang po kay Tatay Digong. Bagamat tayo naman po, alalahanin natin si Tatay Digong noong panahon na siya talaga ay nagserbisyo bilang pinakamagaling na presidente. Rest assured, sa mga anak ni Tatay Digong, huwag po kayo maglala. Hindi po namin minamasama ang kondisyon ni Tatay Digong. Kung hindi na niya kayang harapin, tanggap po natin yan dahil mahal natin ang ating mga nakatatanda. At syempre, kung yan ang dahilan para mauwi si Tatay Digong sa Pilipinas, dapat lang naman po, itigil na yan. Dahil kung ang isang tao ay hindi na kayang depensa ng sarili, that would be a violation of his fundamental right to represent and to defend himself. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkulit, ha? Alam ko po, ang daming binabato sa akin. Kriminal yang si Harry Roque. Ba't mo papapakinggan yan sa Spokes Hour? Pero patuloy pa rin po inyong pagtiwala. Maraming salamat po.